Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Ako po si Dana, taga Quezon Province. Pero andito po ako ngayon sa Pampanga, nagtatrabaho sa isang mall. Ginagawa na po naming pampalipas oras ang mga horror stories ng mga kasama ko. Recently lang nang umuwi ako sa amin, ay naikwento sa akin ni Papa ang karanasan niya sa isang aswang o manananggal. Bata pa pala ako nang mangyari ito, at kailan lang niya naikwento nang mabanggit ko sa kanyang nakikinig ako ng mga horror stories sa YouTube. Ipadala ko daw yung karanasan niya, kaya napili ko po ang channel nyo dahil karamihan po dito ay true stories at nagre-reply kayo sa PM ko. Thank you po. Madaling araw pa lang noon ay gumigising na si Papa para mangahoy. Sanay na siyang pumasok ng kasukalan para manguha ng panggatong. Iba't ibang huni raw ang palagi niyang naririnig sa tuwing mangangahoy siya. Pero sanay na siya at di na nakakaramdam ng takot. Minsan daw, mga bandang 3:00 pa lang ay nagising na siya. Nagpaalam na siya noon kay Mama na mangunguhan ng kahoy at dadaan na rin daw siya sa ilog para mamingwit ng isda. Isang mangingisda si Papa nung maliliit pa kami at nagbabantay din siya ng isang palaisdaan. Malapit naman ang kubo ng kapatid niyang matandang binata sa may ilog, kaya doon na siya nagkakape. Kakaiba daw ang umagang yon dahil nasa kalagitnaan pa lang daw ng gubat si Papa ay naninindig na ang mga balahibo niya sa katawan. Pakiramdam niya raw ay biglang lumaki ang ulo niya at gumaan. Bigla daw siyang napahinto nun at di na nakagalaw nang may dumaan sa gilid niya. Dire-diretso lang daw itong dumaan at hindi siya pinansin. Buti na lang daw at gano'n ang nangyari dahil baka mapasubo si Papa at magpambuno sila nito. May daladalang itak si Papa kaya hindi siya magdadalawang isip na tagain ito. Madilim pa daw noon at yung flashlight na nilalagay sa ulo lang ang ilaw niya. Pero kitang kita niya raw ang wangis nito na parang aso na may hawig din daw sa paniki. Hindi raw literal na hati ang katawan nito pero ang bilis daw ng pagdaan nito na parang lumilipad o nakalutang. Isiniwalang bahala na lang ito ni Papa nung una dahil inisip niyang kakaibang hayop lang daw yon. Pero nang sumunod na araw daw ay medyo maliwanag na nang umalis si Papa. Ganoon na lang daw ang pagtataka niya nang maabutan si Tio na kapatid niya na gumugulong sa may damuhan. Parang nakikipagbuno daw ito pero hindi naman daw nakikita ni Papa ang kalaban nito. Hingal na hingal daw na tumayo nun si Tio at sinumbatan pa niya si Papa kung bakit daw hindi man lang siya nito tinulungan. Sinabi naman ni Papa na hindi niya daw nakikita ang kalaban nito. Buti na lang daw na palaging sinusukbit ni Tio ang gulok nito pagkagising. Kaya nasugatan daw nito ang aswang sa braso. Tiyak daw ay babalikan nito si Tio. Hindi raw nila nakilala kung sino ang aswang na yon dahil mukhang dumadayo lang daw sa lugar na yon. Pero sigurado daw si Tio na lalaki ang nakalaban niya. Malakas daw ito at maikli ang buhok. Binilinan na lang noon ni Papa si Tio na mag-ingat dahil mukhang napuruhan niya ang aswang. Babalik at babalik daw yon. Lumipas naman ang mga araw noon na wala nang balita tungkol doon sa naengkwentro ni Tio. Pero isang araw daw ay nagtaka si Papa kung bakit umaga na ay nakasara pa rin ang bahay ni Tio. Nag-inuman pa sila noon at ginabi na ng uwi si Tio. Pinasok na raw ni Papa ang kubo nito. Ganun na lang daw ang gulat niya nang makita ang itsura ni Tio. Nakanganga daw itong nakatitig sa bubong at wala ng buhay. May mga bakat pa daw ito ng kalmot sa tiyan. Marami rin daw itong pasa at mukhang takot na takot daw ito. Alam ni Papa kung ano ang may kagagawa noon. Sigurado siyang yung aswang na nakasalubong niya at naengkwentro ni Tio ang pumatay dito. Kaya nang pinaglalamayan na si Tio ay hindi raw talaga nila iniiwan ang kabaong nito. Sigurado raw silang sisilip at sisilip ang may kagagawa nito sa kanya. Naalala ko pa noon habang nakaburol si Tio. Nasa elementarya pa lang kaming magpipinsan ay hindi kami pinapalabas sa isang silid paggabi na. Naalala ko ding nagkagulo sila noon pero di ko alam ang dahilan. Ang sabi ni Papa ay may isang lalaki daw na nagmamadaling umalis. Nakita raw nilang nakasilip ito sa bintana kung saan nakaharap sa may burol. Kaya inisip ni na Papa na ito ang may kagagawan nun kay Tio.
Dahil bukod sa hindi nila ito kilala, ay ang bilis daw nitong nawala. Simula naman daw ng araw na yun ay hindi na ito muling nagpakita. Paminsan-minsan ay nangangahoy pa din si Papa, pero maliwanag na. Ayaw niyang magaya kay Tio na naging biktima ng halimaw na yon. Magandang hapon po, Sir Van, at sa lahat po ng nakikinig ng channel nyo. Silent listener nyo po ako at nagbabaka sakaling mabasa nyo itong pinadala kong kwento. Nasa 40 na po ako at narinig ko lang itong channel nyo sa anak kong high school. Palagi kasi siyang nakikinig sa mga horror channel tuwing kumakain kami ng hapunan. Sabi niya ay pwede daw magbahagi sa inyo ng kwento at friend naman kayo sa Facebook. Isa akong teacher pero maagang nag-retired dahil nang ibang bansa ang asawa ko at walang mag-aasikaso sa 3 naming anak. Meron po akong karanasan na sobrang kinilabutan talaga ako. Sa tuwing naaalala ko yon, ay parang gusto ko na talagang lumipat kami ng bahay. Nakatira kasi kami sa dulo ng palayan. Nasa bayan kami kung tutuusin, pero may malawak na palayan kung saan pagmamay-ari ng biyanan ko. Pinamana nito sa asawa ko ang palayan, kaya doon na rin kami tumira sa iniwan nitong bahay. Malaki ito, kaya hindi rin namin maiwan-iwan. Ang problema lang kasi talaga ay kapag pupunta kami ng bayan. Dadaan pa kasi kami ng pilapil at sa gilid nito ay maraming puno ng kawayan. Kapag hindi ka sanay ay mangingilabot ka talaga. Ako nga na palaging dumadaan dito ay nakakaramdam pa rin ng kilabot, lalo na at malayo ang mga kasunod na bahay. Isa sa mga nakakapangilabot na karanasan ko noon ay ang minsang napaaga ako ng pagsimba. Simbang gabi noon, pero dito sa amin ay 4:30 ng umaga na ang misa. Mga 4:00 yata noon ay naglalakad na ako sa pilapil mag-isa, tangan ng flashlight. Hindi naman sumagi sa isip ko noon ng mga nakakatakot na bagay. Basta sabik ako nung magsimba dahil unang gabi at hindi pa maulan. Habang binabaybay ko ang makitid na daan, ay bigla akong nakaramdam ng pagtaasan ng balahibo. Sumunod nun ay nakarinig na ako ng parang huni ng butike sa may mga kawayanan. Parang bigla ako nung nanlamig at bumigat ang batok ko. Malakas pa ang paghuni nito na nakakakilabot, pero habang tumatagal ay humihina na ito. Pero yun ang mas nakakakilabot dahil ang kasabihan dito sa amin, kapag mahina na raw ang huni ng tiktik, ibig sabihin ay malapit na ito sa'yo. Medyo binilisan ko na noon ang paglalakad at nararamdaman kong nakasunod ito sa akin. Yung mga kawayang nakatayo lang ay biglang naggalawan. Doon ko unang naranasan na makakita ng mga kawayang halos magdapaan na sa dinadaanan ko. Wala akong magawa noon kundi ang magdasal kahit nanginginig ako sa takot. Dahan-dahan lang ako naglakad kahit nagiinit na ang batok ko. Alam kong nasa likuran ko lang ang nilalang na yon, pero nilalakasan ko ang pagdadasal. Minsan ay sinasabi kong wag niya akong tinatakot at maraming nakakaalam kung sino siya. Ang totoo ay bantog ito sa amin. At nagkataon sigurong ako ang nakita nitong mag-isa lang na naglalakad. Ang akala ko, kapag sinabi ko yun ay lulubayan na niya ako. Pero parang lalo itong nagalit. Para po akong mababaliw nun sa sobrang takot dahil hindi na lang ito nanatili sa likuran ko, kundi sinabayan na ako nito. Hindi ko magawang tumakbo dahil maputik ang pilapil. Nilakasan ko na lang ang loob ko at nagdasal ulit. Laking pasalamat ko noon nang makarating na ako sa kusina ng bahay ng kakilala ko. Nakita kong nakabukas ang ilaw kaya tinawag ko ito. Doon na biglang nawala ang tiktik. Nagpasalamat na lang din ako at hindi ako nito sinaktan. Pero doble-dobleng takot ang naramdaman ko. Sumunod na araw noon ay nabalitaan naming lumuwas na ng Maynila ang aswang na yon. Kinuwento ko kasi sa kapatid kong lalaki at sinabi nitong pupuntahan niya ang matandang babaeng aswang na nakatira lang din sa may unahan namin. Bihira lang itong manatili sa bayan namin dahil nga bantog na ito. Lalo na nang kumalat ang usapan na may tinambangan itong bata.
Simula nun ay hindi na ito nakabalik pa at nalaman na lang namin ay namatay na ito sa katandaan. Ang tanong na lang namin kung sino ang nagmana ng lahi nito. Hanggang dito na lang, Sir Van, at sana ay magustuhan nyo at ng inyong tagapakinig ang karanasan ko. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang po akong Angie at meron akong 2 kaibigan na palaging kasamang mag-jogging. Sila ay sina Teresa at Carol. Nakatira kami sa isang bayan sa Aklan at madalas ay nagwo-walking kami o nagja-jogging sa isang baryo na may malawak na taniman ng palay. Medyo bundok na ito dahil sa mataas ang bahagi ng lupang kinaroroonan nito. Napakaganda din ng tanawin sa umaga, kaya naman ay sabik kaming 3 na pumunta dito tuwing madaling araw, lalo na nung panahon ng pandemic. Ito lang ang oras na nakakalabas kami dahil sa lockdown. Madalas kaming makarating dito na papalubog pa lang ang buwan at makapal pa ang mga fog. Sabi nila ay uwian pa lang daw yun ng manananggal o aswang. Nagkakabiroan pa kami na baka may makasalubong kami dahil marami talagang puno sa magkabilang gilid ng daan. Panay lang ang kwentuhan namin noon para mabawasan ang nararamdaman naming takot. Nakakatakot kahit may mga poste naman ng ilaw. Wala kasing katao-tao maliban sa amin. Nang malapit na kami sa may tulay na sinasabing pinag-aalayan daw ng dugo ng bata noong ginagawa pa lang ito, ay sabay-sabay kaming natahimik. Pareho din kaming nakaramdam ng panlalamig. Naramdaman kong para itong kuryenteng gumapang mula sa batok papunta sa mga palad ko. Nang makalagpas kami, ay sabay pa kaming napahinga ng malalim at tatawa. Nagtanungan pa kami kung pare-pareho ba kaming nakaramdam ng kilabot nang mapadaan sa malaking puno na nasa unahan ng tulay. Tapunan din daw yun ng mga nasa salvage noong araw at madalas ay may nadidisgrasyang mga sasakyan sa parting yun ng lugar. Hindi namin namalayang nakarating na kami doon, kaya hindi na kami nakabalik agad. Akala namin ay yun lang ang mararamdaman namin. Pero nang makalayo-layo na kami, ay bigla na lang parang may nakasunod na sa amin. Narinig namin ang yabag nito na parang nagja-jogging din. Kaya saglit kaming napahinto at nakinig. Bigla din itong huminto. Naramdaman kong biglang uminit ang batok ko. Napamura na lang ako noon at sinabing wag itong lilingunin. Pero itong si Carol na syunga, nilingon talaga ito. Napalingon na rin kami ni Teresa noon, pero wala kaming nakita. Nagtaka lang kami kung bakit parang natigilan si Carol. May nakita daw itong parang tao na biglang pumasok sa kasukalan. Niyaya ko na sila nung bumalik at wag nang lumingon-lingon pa. Pagdating namin sa may tulay na may malaking puno, ay ganun na naman ang pakiramdam namin. Pero binilisan na namin ang paglalakad. At sunod ay tumakbo na kami ng mabilis hanggang sa makalayo sa lugar na yon. Hindi namin inaasahang makakarating kami doon dahil malayo na yon kung tutuusin. Nadala lang sa kwentuhan kaya di na namin namalayan. May kwento pa naman kasi noon na may nagja-jogging din daw doon sa may bandang tulay na mag-isa lang siya. Tapos maya-maya daw ay nagulat siya nang biglang may sumasabay na sa kanya sa pagja-jogging. Merong ding nagkwento na bigla na lang daw doon may tumatawid, kaya maraming nadidisgrasya, pero wala namang tao. Ayun lang po, Sir Van. Hindi naman po gaanong nakakatakot, pero sana po ay ma-narrate nyo sa channel nyo. Marami pong salamat. Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa mga kamalikmata na nakikinig ng inyong channel. Ako po si Karen at meron po akong kwentong kababalaghan na naranasan po ng isang ka-office mate ko. Dati po siya ang taxi driver. Tawagin na lang po natin siyang Raul o Kuya Raul. Si Kuya Raul ay parang tatay-tatayan na namin sa opisina. Mabait siya at palakwento. Nung medyo bata-bata pa siya,
ay nagmamaneho siya ng taxi na pagmamayari ng tiyuhin niya. Madalas daw noon ay madaling araw pa lang ay umaalis na siya para magbiyahe. At marami na daw siyang nakasalamuhang iba't ibang klase ng pasahero. Pero ang di niya inaasahan at pinangarap na maging pasahero ay ang pasaherong maghahatid sa kanya ng matinding kilabot. Maaga pa lang daw noon ay umalis na si Kuya Raul para magsundo sa airport. Kinontrata na raw siya ng mga kamag-anak ng dadating galing abroad. Mula Pangasinan daw noon ay magbabiyahe siya papuntang Maynila. Medyo madilim pa daw noon at marami siyang nakakasalubong na malalaking sasakyan. Napapahikab pa daw siya noon nang may pumara sa kanya. Dahil sa madilim pa at medyo inaantok pa siya, ay hindi na niya napansin ang itsura ng pumara sa kanya. Basta niya na lang daw itong hinintuan at sumakay naman ito sa backseat ng sasakyan. Mga ilang minuto rin daw ang tinakbo ng sasakyan nang magtanong si Kuya Raul kung saan bababa ang babae. Nagtaka pa raw siya kung bakit hindi man lang ito nagsasalita. Nakailang tanong pa raw siya bago nilingon ito. Sa rearview mirror lang daw niya kasi ito kinakausap. Pero ganun na lang daw ang takot niya. Nang paglingon niya ay wala nang tao sa backseat. Tumingin pa daw siya ulit sa salamin at wala na daw talaga siyang pasahero. Biglang nawala daw ang antok ni Kuya Raul at nagpatugtog na lang daw siya noon para lang mawala ang takot niya. Pero nanginginig na raw ang mga kamay niya noon. Pakiramdam pa raw niya ay nananaginip lang siya. Marami pa raw siyang karanasan sa multo, pero sa susunod ko na po ikukwento. Maraming salamat po at sana mailahad nyo to sa channel nyo. Hello po Kuya Van. Kumusta po sa inyo at sa inyong tagapakinig? Ako po si Mian, Mimi for short. Aminado po ako nung nasa kolehiyo ako ay mas lamang ang gimmick ko kaysa sa pag-aaral. Madalas madaling araw na ako kung makauwi galing gimikan. Di ko alintana nun kung delikado ba sa katulad kong dalaga ang umuwi ng mag-uumaga na. Di rin alam ni na mama na mga ganong oras na ako nakakauwi. Dahil palagi kong dinadahilan na nasa bahay lang ako ng kaibigan ko o kaklase. Hindi sila mahigpit sa akin, kaya parang naabuso ko ang pagiging maluwag nila. Pero laking pagsisisi ko din nang maranasan kong muntikan ng mapahamak sa kamay ng isang nakakatakot na nilalang. Mga bandang 4:00 ng madaling araw, nang ihatid ko noon ang boyfriend ko sa sakayan ng jeep. Natutulog pa noon ang driver at wala pang pasahero. Medyo may tama ako noon ng alak at nakakaramdam na rin ng antok. Kaya doon na ako umupo sa pinakadulo, malapit sa babaan. Hindi ko alam na nakatulog na ako at nagising na lang ako na tumatakbo na ang jeep. Napatingin pa ako sa driver na nakatingin din sa akin sa salamin. Medyo kinilabutan ako noon dahil wala pala akong kasama at mag-isa lang akong sakay ng jeep. Napatingin na ako noon sa labas. Dahil baka kung saan na ako dinala ng driver. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil tamang daan naman ang tinutumbok nito. Pero ang pinagtataka ko noon ay panay talaga ang tingin niya sa akin sa salamin. Tapos napansin kong napapalunok pa ito na parang may iniindang takot. Doon na ako noon medyo nagpanik nang lumiko siya sa isang kalye na hindi naman niya dapat daanan dahil ibang ruta na yon. Nagtanong ako dito kung bakit ka ako siya lumiko, gayong diretso ang ruta niya. Napansin kong nag-aalinlangan itong sumagot. Grabe na ang kaba ko noon, lalo at panay-panay ang sulyap nito sa akin sa salamin. May dadaanan lang daw siya at ihatid din niya ako. Yun lang ang sagot niya at medyo binilisan niya na noon ang patakbo. Nagte-text na ako noon sa boyfriend ko sa takot na may masamang mangyari sa akin. Mangiyak-ngiyak na din ako noon. At ang higpit na ng hawak ko sa bag ko. Lalo pang lumakas ang kalabog ng dibdib ko nang ihinto ng driver yung jeep sa madilim na parte ng daan. Puro pa kakahoyan ang nasa tabing daan. Pero nagtaka ako noon na hindi man lang ito kumilos na bababa ng sasakyan o puntahan ako. Iniisip ko noon na kakalad ka rin ako nito pababa ng jeep at dadalhin sa gubat. Pero ilang minuto na ang lumipas at nanatili lang itong tahimik at patingin-tingin sa salamin. Magsasalita na sana ako noon,
Pero parang ayaw na lumabas ng boses ko. Tumikhim na lang ako kasi naiiyak na talaga ako noon sa takot at bumabara na ang laway ko sa lalamunan. Maya-maya noon ay pinaandar na niya ang jeep at lumiko sa isang kanto papunta dun sa daan na ruta niya. Nakahinga ako ng maluwag. Saka lang ito muling nagsalita na ikinatayo pa ng mga balahibo ko sa katawan. Sabi niya, "Pasensya ka na miss. Kailangan ko lang na iiba ng daan yung multong nakisakay sa atin. Baka kasi sundan ka nito sa inyo at di ka nalubayan." Grabing panlalamig ang naramdaman ko noon. Kasi nga mag-isa lang ako. Pero may sinasabi si Manong driver na multong nakisakay daw sa amin. May kaluluwang sumakay at huli ko na lang nalaman na multo ito nang mapansin kong parang hindi mo ito nakikita. Sabi ni Manong driver nang bumaba na ako at nagbayad sa kanya. Hindi daw kasi ako kumikibo kahit halos nakadikit na daw ang mukha nito sa mukha ko. Titig na titig daw ito sa akin. Kaya panay naman daw ang sulyap ng driver dahil baka may gawin daw ito sa akin. Ang sabi pa nito ay sanay na daw itong may makaengkwentrong ganon dahil madalas ay madaling araw ang biyahe niya. Pero dito lang daw ito natakot ng gusto dahil mukhang masamang espiritu daw ang sumakay kasama ko. Kaya ibinaba niya ito sa bihirang daanan ng sasakyan. Hindi ako makapaniwala nun at ayoko talagang maniwala. Pero nakita akong seryoso si Manong sa pagkukwento. Pinagsabihan pa ako nito na wag daw akong uuwi ng alanganing oras. Baka sa susunod daw hindi lang ito ang maranasan ko. Sa tuwing naiisip ko yung nangyari, ay natakot na ako nung gumimik at umuwi ng madaling araw. Pag inuumaga naman ako ay nagpapahatid na ako sa boyfriend ko hanggang sa amin. Wala akong kamalay-malay na tinabihan na pala ako ng multo sa jeep. Kaya paalala ko sa mga kabataang nakikinig sa channel mo, Kuya Ban, na wag talagang umuwi ng madaling araw na. Baka hindi lang kasi multo ang makasabayan nila sa sasakyan. Maraming masasamang taong naglipa na at yun ang mas nakakatakot. Kuya Ban, salamat in advance kapag nailapag nyo ito sa channel nyo. More power and good luck.